the power of the Lord. He will not be shaken, His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift His banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance waiting. It's incorruptible and fades not away. I am kept by
run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion, that is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion, that is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion, that is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing, then I will know. Make a bit of difference how large those mansions are. 'Cause they will fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord. But the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move.
He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but He just might surprise you by the way He brings you out. His time and His will and His plan are never wrong, so trust Him till the answer comes along. Naimbag nga morning kakabsat, barong nga aldaw, barong nga parabor. Yan, good morning sa atin lahat at isang panibagong araw para sa atin at yun, welcome ulit sa ating sa aming devotion, Panagsagana Group. Yan, at good morning sa mga ka-co-host ko. Yan, Sir Hensi, good morning. Bati ka, baka may gusto kang batiin. Imbag na morning po sa ating lahat, or sa ating mga pastor, sa ating mga samahan po dito sa studio, at sa lahat po ng mga members po na nakasubaybay po sa umagang ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, si Ma'am Jen, good morning. Naimbag nga Thursday morning kakabsat. Enjoy po natin yung pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Si Ma'am Ruby naman. Good morning po sa ating lahat at enjoy po natin ang pakikinig po ng Word of God. Amen. Yan. At may special guest po tayo dito. Katabi ko si Sir Ernie. Yan, i-welcome natin, Sir Ernie. Yan, napakagwapong special guest. Ayan. Sir Ernie, baka may gusto kong batiin. Naimbag nga aldaw tayo amin na po. Ano yun? Short but terrible. Ay, short but. Alright. Yan, at kasama natin si Google Meet, si Ma'am Bergie. Ma'am Bergie, good morning. Good morning po sa ating lahat. At sa lahat ng nandyan sa studio. Right. Wala pa si Ma'am Isabel. Yan. Alright, good morning. At yun, kasama din natin si Sir Meshach. Sir Meshach, pakita ka dito. Yan, nasa likod ng camera. Yan, mamaya babati daw siya. Alright. Then, yun, at dadako naman tayo dito sa ating, wala pa si Ma'am Sabel Alright, napagod ata siguro. Binubuhat si Mark Ay. Alright, kasama natin dito sa FB Live yan, good morning sa 12 viewers for now. Ayan, 12 viewers for now. So kasama natin good morning dito si Ma'am sino to? Mayan Talangan. Yan, good morning. And then Ma'am Emilia Wayaway, good morning. Ma'am Heidi Sanet, good morning. And then si Ma'am Rolin Sanet. And si Ma'am Maricel. Yan, good morning Ma'am Maricel. Yan. At good morning kay Sir Juni Narcisa, good morning. And Sir Digno Velasquez. At sa ating mahal na pastor, good morning po sa inyo. And then, si Ma'am Joyce, good morning. Yan. Sir Jerry Abalde, good morning. Ma'am Jen Campana, good morning. Yan. Buti pa si Ma'am Jen Campana, no? Taga, I-like mo kasi ang Yan. Sir Herbert Oper, good morning po sa inyo. Ayan. So, talagang, yun, tumataas ang ating viewers for now. So, we have 15 viewers talaga. Kapag andito si Sir Hensi, dumadami yung viewers ngayon, Ma'am Jinida. Napapansin ko. Napapansin mo ba yun, sir? Ha? Ay, kapag si Meshach talaga, baka umabot to ng 100 Ayan. Silabasan sila. Sabi nila, amen, amen. Amen, Sir Meshach. Ganun sila Hirap. Tsaka napansin ko, kapag kasama din natin si Sir Ernie. Yun talaga. Hindi kapag kami lang 10 viewers, 11 viewers. Ngayon, no? 14.
narinig lang nila yung ating guest speaker. Ay, guest speaker. Guest. Yan. Sir Ernie. Ayan. At ayun, kasama natin si Ma'am Sabel. Ma'am Sabel, good morning sa iyo. Nag-ayos pa. Sige, mamaya. Alright. So, tuloy-tuloy pa tayo sa ating topic, no? So, ganun pa rin yung team po natin. At, yun. At, napaganda ng ating, yun. Patungkol sa giving, no? Patungkol sa giving. Kaya, napaganda na mapag-aralan natin as a working singles. Yan. As a working singles na matuto tayo at mas makilala natin ang Panginoon through our giving. Yan. So, nung nakaraan, narinig po natin, no, na ando yung introduction, no, na kung saan bakit nga ba tayo magbibigay, no? Bakit mas makikilala natin ang Panginoon through our giving. Yan, through our giving. Yan. At wala yung kakosa ko dito, si Sir Hensi nung last. Kaya tanungin natin siya, no, na about sa giving. Sir Hensi, yan, anong masasabi mo, no, na mas makikilala natin ang Panginoon through our giving? Ayan. So, sige, Sir Hensi. Nagulat ako dun Dali lang sagutin Amen. mo. Magandang umaga po sa ating lahat. Alam niyo po, napakahalaga po talaga yung ating topic. It's all about knowing God through our giving. So, dapat makita muna natin, of course, kung sino yung unang nagbigay. Ano po, alam mo na, laging napapakinggan po natin sa ating mahal na pastor. Makikita natin yun, ano po, doon sa, alam mo naman po natin, a very familiar passage in the Bible, in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So doon natin makita that sino po ba yung unang nagbigay? Ano? Walang iba kundi ang ating Panginoon. So He gave His only begotten Son para abutin po tayo. No? So makita natin doon na walang pag-aalinlangan, ano po, walang pagdadamot, ano po, hindi talagang pure, ano po, 100% na ibinigay niya, nagkatawang tao, ano po, ang ating Panginoon Kristo, in order for us to reach, maabot. Kaya nga sabi po ng Biblia is to seek and to save that which was lost. Ano po? So tayo bilang isang taong makasalanan na inabot po ng ating Panginoon through ano po, sa pagiging ano po niya, no? Nagkatawang tao, ano po? Inabot niya tayo na talagang sa pamagitan ng pagkatawang tao niya, ano po, para lang makasalumuhan niya yung mga tao na makasalanan, ano po. So walang pinili ang Diyos, inabot niya tayo through His love, ano po. Kaya nga makita natin dito dito sa may Matthew chapter number saan na yun? Chapter number 6 in verse number very familiar passage in the Bible, ano po. In verse number saan na yun? Elite kasi ng Bible ko kaya Kailangan. where your Sir Andy. treasure. Can you help me? Ayun, verse 21. For where your treasure is, there will your heart be also. When we say treasure, it is a deposit or that is wealth. Ano po? So ano po ba yung kayamanan natin as a working singles? Number one na dapat na kayamanan natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ano po? So yung puso natin ay walang iba kundi na sa Panginoon. It is our treasure. Yung treasure natin is no other than the Lord Jesus Christ. Ano po? Kasi kung sabi nga ng Biblia, kung nasaan yung kayamanan mo, nandun din dapat yung puso mo. Nakakonekta yung puso mo doon sa kayamanan mo. Ano po? Ibig sabihin, kung ano yung binibigyan mo ng effort, ng kalakasan mo, ay kasama na yun yung pag-ibig mo doon sa ginagawa mo. Especially sa ating ministry, di ba? Kung wala yung puso mo sa ministry, so hindi mo siya magagawa, hindi mo siya masasabi na ito yung kayamanan mo. Ano po? Kaya nga, thank God kasi we have a ministry in our church to protect us. Ano po? Saan tayo ipoprotect? Sa makamundong gawain. Ano po? Makamundong bagay, makamundong lifestyle, makamundong pananalita. Kaya nga, ang itinatanim sa atin dito palagi is no other than yung salita ng Diyos. So, ito yung ating treasure. Ano po? So, kaya nga naniniwala ako na kung ito yung treasure natin, ay hindi rin tayo mahihirapan na ibigay kung ano yung nararapat sa Panginoon. Ano po? Kaya nga, a very familiar passage, dadagdagan ko lang po. In Malakay chapter number 3, verse number 10, sabi niya ng Biblia, bring ye all
all the tithes and into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven and pour you out of blessings, that there shall be no room to receive it. Kaya nga, especially sa panahon natin ngayon, no, na sinasabi nila na crisis, tumataas yung bilihin, di ba? Tumataas yung crudo, tumataas lahat ng mga Tumatas yung dugo. tumataas yung blood pressure, ano? Pag nakita mo, pambihira. Grabe na tong nangyayari sa panahon natin. Ano? Mga ganun, no? So, isisisi mo na sa gobyerno, isisisi natin sa lahat, di ba? So, talagang makita natin pambihira. No? So, pero, we do believe that let's prove God. Ano po? I do believe na iprove natin kung totoo talaga yung Diyos natin na He can provide all those things. Ano po? Kaya nga pa, when we say prove is that to test or to investigate. Imbestigahan natin ng mabuti. Ano po? So, kung saan ay, kung totoo ba talaga yung itong sinasabi ng Diyos sa atin na iprove natin siya that He will open the windows of heaven. Ibig sabihin, ibubuksan niya yung windows of heaven para ipur tayo. Ibig sabihin, pagkalooban tayo ng napakaraming blessings. Ano po? Kasi katulad nga po ngayon na kung saan ay nangyayari na ito, epektado tayo sa nangyayari sa awayan, bakayan nila, no? Yung doon sa Middle East. Pero we do believe that as a Christian, as a child of God, that He will provide all of these things. Ano po? Kaya nga napakahalaga na meron tayong ganitong klaseng what you call this topic or na pinag-uusapan ngayon sa umagang ito, na makilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Ano po? Na minsan sasabihin natin, pambira, ito na lang yung last ko, bibigay ko pa ba sa Panginoon? Diba? So, alalahanin natin palagi, inialala natin palagi yung bukas, pero alam naman natin na ang Diyos ay nandun na sa kinabukasan, nandun na sa future. Diba? So, hindi pa lang tayo nakakarating, nandun na siya sa dulo. Diba? So, yan yung isang bagay na nakita ko, na makita natin dito, na ma-experience natin, ano po, testing natin of course, yung faithfulness ng Diyos, lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon. At not only that, is to testingin natin, ano po ba yung mga, makita natin yung heavenly priorities natin, ano po, na sabi nga lagi ni Pastor, i-convert natin yung temporal things into spiritual things or heavenly things, di ba? Na yung mga resources natin ay magagamit lamang natin ito, hindi lamang sa ating pansarili, kundi para po na invest pa natin ito para sa makalangit na activities or makalangit na bagay na kung saan ay nagiging blessing sa iba, hindi lamang sa ating mga sarili. So, yun lamang po. Maraming salamat po at yun lang po muna yung may share ko sa umagang ito. Yun. Salamat, Sir Hensi. No, malaman-laman na sinabi yung ni Sir Hensi. Pwede na tayo magkape, Ma'am Jen. Pwede na ba? Tapusin na ba natin? Malaman na yun eh. Yun. So, totoo yung sinabi ni Sir Hensi, no, na kung saan na makikita po natin, no, from the preaching of our pastor nung last Sunday, no, from the widow woman, no, na yun nga, last na yun, di ba? And talagang binigay niya pa rin para sa Diyos, no. Doon po natin makikita, no, kahit sinubukan tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng problema, pero dapat gawin pa rin natin kung ano yung dapat sa Panginoon and ano dapat yung maibibigay natin sa Panginoon, no? Kasi many times, no, meron tayong reason out, no? Mag-reason tayo na despite of our problem, struggle or any struggle or finances man yan, no, na kung saan may reason na tayo na hindi na dapat magbigay. Bakit? Kasi, Panginoon, may problema naman ako. Maintindihan mo siguro. Di ba? Maintindihan na naman Panginoon tayo, pero dapat andun pa rin, no? Sabi nga ni Sir Hensi, kahit last na, di ba? Pero Sir Hensi, mapagbigay ito no? Mapagbigay si Sir Hensi. Tsaka, may treasure siya. Ma'am Janita, may treasure siya. Hindi, may treasure si Sir Hensi. Pagod sa Panginoon sa ministry, may treasure pa si Sir Hensi. Ruby. Yeah. Rubies. Wag lang lagyan ng rubies. Ruby lang dapat. Yan. Yan. Sa main na po. Ay, sa main. Yan. Alright. Yan. So, kaya makikita po natin, no, na from the verse na sinabi ni Sir Ensi sa Matthew na
na kung saan yung treasure natin, kung saan natin yung pinofocus, andun yung puso po natin. Kaya nga, kapag andun yung puso po natin, hindi natin mapipigilan magbigay. Di ba, Sir Renzi? Di ba? Amen. Mamaya tanongin natin si Meshach na. Yeah. Alright. Baka nagsisisi si Sir Meshach, bakit nandito ako? Yan. 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 Alright. Yan. So, yan. Alam ko naman, naniniwala si Ma'am Jinida no? Kung nasan yung treasure natin, andun yung puso natin, di ba? Ma'am Jinida, ano masasabi mo doon, Ma'am, from the verse na sinabi ni Sir Renzi? And tama nga naman yung sinabi ni Sir Hensi kanina. At pero bago kasi yung verse na yan, as in yung Matthew. Yan, so parang hindi natin lalayo. For where your treasure is. And hindi ka lalayo doon at kung ano talaga yung mahalaga sa'yo, ano doon yung puso mo. Kung talagang mahalaga sa'yo yung Panginoon, andun talaga yung puso mo. And then sa baba kasi, di ba, yung iba, yung may mga kasunod na verses dyan. Kaya nga sabi dyan, lay up. Tama ito eh. Lay up and then lay not, di ba? And meron sabi ng lay up and lay not, di ba? And kasi, sinasabi ng Bible dyan, and mahalaga talaga kung saan talaga yung puso mo, yun yung treasure mo. And kaya nga mag-spend ka ng time dyan. Hindi lang yung time na i-spend mo dyan. Then hanggang dyan sa verse 31 sa Matthew, di ba? Same chapter din lang yun sa Matthew. Nasabi na dyan na Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God. And di ba? Magkakasunod yung mga verses na yun yung for your treasure is lay up and lay not. And then yung Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. And kaya naniniwala ako kay Sir Hensi, mahalaga sa kanya ang Panginoon, kaya bumalik si Sir Hensi at yun, inuuna lagi ang Panginoon. No? Yun? At may mga, may mga freebies sa kanyang pagbabalik. May freebies, may treasure pa. Ano? Ayun. Sana. And so, in sa giving, kung alam mo, kung kilala mo, kung sino yung pinagbibigyan mo, ibibigay mo talaga yung the best mo. Diba? Last time, and ito yung na-miss ni Sir Hensi nung last time Ayan, sinabi ni Pastor yung example. And halimbawa yung Panginoon. Halimbawa yung Panginoong Kristo Jesus, nabanggit ko rin last time, halimbawa yung Panginoong Diyos. Diba? Ibinigay niya yung the best. Yan, sino yung the best to Jesus Christ? And nabanggit din ni Pastor si Jesus Christ, siya din yung binigay din niya yung the best. Ano yung the best na ibinigay ni Jesus Christ? Yung kanyang buhay. Diba? Yan, kaya nga dito po tayo ngayon sa 2 Samuel 24, chapter 24. Meron pong isang story po dito at alam ko si Meshach, si Sir Christian, alam nila tong kwento na to kasi laki sa Sunday school itong mga to Diba, Meshach? And memorize na nila yung laki sa Sensi yun. laki sa layaw, si Sir Hensi daw yun. Laki na kung preaching niya, Pastor. Laki sa lahi. Laki sa layo. And 2 Samuel chapter 24 verse 24, maganda kasi yung sinabi ni David po dito And dito po diretso na lang po ako sa verse 24. And sabi po diyan, and the king said unto Araunah, nay, but I will surely buy it of thee at a price, neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which that cost me nothing. Yan. So maganda yung sinabi niya diyan. Will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which that cost me nothing? So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Kalam kung ano yung katapat nito ngayon, Meshach? Shekels, 50 shekels. malaking price yan. And David built there an altar unto the Lord and offered burnt offerings and peace offerings to the Lord was entreated for the land and the plague was stayed from Israel. Ito po kasi yung time na nagkasala po si David And so ano po yung kasalanan po ni David po dito? And ni-number po niya yung Israel. Nagkaroon siya ng census. Yeah, and so 19.38 pesos. O 1 shekel. Pero syempre sa panahon nila, malaki ng halaga yan. Diba? And so, ito kasi yung time na nagkasali si David kasi ni-number niya yung Israel. And so, kung ikukwento pa natin kung bakit niya ni-number yung Israel, tatagal po tayo. Maraming sasabihin si Sir Ernie.
Anyways, andyan sa chapter 24, maganda basahin niyo po yun. Chapter 24, assignment. Pero ito yung time na na-realize ni David na siya ay nagkasala sa Panginoon. Ayun nga yung naging kasalanan niya. And nagalit sa kanya yung Panginoon at nagpadala siya ng plagues yan, sa mga tao. So sa pangyayari yan, na-realize ni David na nagkasala siya sa Panginoon at nag-beg siya sa Panginoon to stop the plague. Yan, and nag-beg siya sa Panginoon. And right there, nung nag-beg siya sa Panginoon, sinagot siya ng Panginoon and natigil yung plague right the house of Arana. Banggitin yung ano na to. Yan, Arona. Yan. Arona, right there sa bahay niya. And ang sabi ng Panginoon sa kanya ay gumawa siya ng altar. Gumawa siya ng altar at doon ay i-worship niya ang Panginoon. And so ginawa ni David, pinuntahan niya si Arauna. Yan, pinuntahan niya si Arauna at ang sabi niya, kailangan niyang bilhin yung threshing floor. And yung threshing floor kasi diyan, ito yung kung saan ginigiik yung lahat ng kanyang nanggagaling sa farm. Yan, so syempre tuwang-tuwa naman si Arauna, ikaw ba naman yung bisitahin ng king, di ba? Sir Hensi, pag binisita mo yung isang, di ba, binisita mo yung, binisita ka ng king or ayaw siguro kasi si congressman yung binisita siya, di ba? Congressman. Dito na eh. It's something, di ba? Kaya tuwang-tuwa siya. So sabi ni David diyan, yan, bibilhin niya yung threshing floor ni Arana. Yan, so sabi niya, ang sabi naman ni Arana diyan sa kanya, diyan sa verse 22, and Arauna said unto David, let my lord the king take and offer up what seemeth good unto him. Behold, here be oxen for burnt sacrifice, and threshing instruments, and other instruments of the oxen for wood. Yan, and all these things did Arauna as a king give unto the king, and Arauna said unto the king, the Lord thy God accept thee. Yan, so ang sabi ni Arauna diyan sa kanya, wag na niyang bilhin. Wag na niyang bilhin, ibibigay na lang sa kanya. Actually, hindi nga lang yung threshing floor yung ibibigay sa kanya, pati diyan yung instruments and the oxen. And pero ano po yung sagot ni David po diyan? I am not going. And sabi diyan, yung binasa ko kanina, but I will surely buy it for thee at a price. Neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which that cost me nothing. Yan. So sabi niya, bibilhin ko yan. Bibilhin ko yan to a good price. And so sabi ni David diyan, I don't want to offer something. Ayaw niyang mag-offer, magbigay sa Panginoon na sabi diyan, that will cost me nothing. And so sabi niya, bibilhin ko yan sa tamang presyo at walang tawaran. Dito kasi bagsak presyo na nga eh. Pwedeng 150 na lang. Oo, pero sabi ni David diyan, walang babayaran ko yan sa tamang price. Yan, dahil gusto kong, bakit hindi tinanggap ni David yung offer ni Arauna? Bakit hindi niya tinawaran? Pag tayo kasi mga Pilipino, mahilig tayo sa ganyan eh. Pag sinabing 100, pwede bang 50 na lang? So, magaling si Ma'am Janita dyan eh. Siya yung taga-palengke. Pwede bang Sa amin 50 yan na noon, lang? ma'am sa amin noon, pag sa ukay-ukay, grabe tumawar. Sige, kahit sa'yo na. Punta nga ako kay Parang kulang Serenzi. na lang. Bigay mo na, sige, sa'yo na. Pero hindi pwede yun, kasi malulugi ka. Tumatawad ako kay Serenzi. Hindi niya ako Pero mapapansin natin siya na hindi talaga, sabi niya, I will buy it for a price. And dahil ang gusto ng Panginoon, ay ang gusto ni David diyan, yung magbibigay siya ng something para sa Panginoon na bunga ng kanyang sacrifice. Di ba? And kaya nga napaganda yung binitawan niya, maganda yung sinabi niya diyan eh. And that which that cost me nothing. Hindi ako magbibigay sa Panginoon na hindi nakikita yung sacrifice ko. Di ba? Bagamat yun yung time na nagkasala siya sa Panginoon, pero ganun din naman yung kalagayan natin sa harapan ng Panginoon, di ba? Si David, nagkasala siya sa Panginoon, nakatanggap siya ng kapatawaran mula sa Panginoon. At ganun din tayo. Sa mga nakinig ng preaching kahapon, di ba? And tayo po, makasalanan po tayo, nakatanggap din po tayo ng kapatawaran galing sa Panginoon. So, yan, nagkasala si David diyan, pero yun nga, nakamit niya yung kapatawaran ng galing sa Panginoon. Yan, kaya napakaganda na sa ating pagbibigay, kagaya ng nabasa po natin diyan, yung pagbibigay natin, yan hindi lang yung kung ano yung
kung ano yung tira-tira natin, kundi yung magbibigay tayo sa Panginoon na nararamdaman natin na tayo ay nagbigay. And di ba? And kaya nga meron tayong nabanggit ni Pastor last time, noong pumunta siya dito last time and sabi ni Pastor, yan, nakasulat pa dito sa ating giving, natutuwa ba ang Panginoong Diyos sa ating pagbibigay? And kaya dyan sa story na yan, makikita natin, makukonclude natin na natuwa ang Panginoon doon sa giving ni David. Diba? Akala mo, nililibre na nga sa kanya Siyempre, king siya. Nililibre na sa kanya, and lahat-lahat na, pero sabi ni David, hindi, I will unto the Lord my God that cost me nothing. Yan. So, sabi niya diyan na magbibigay siya sa Panginoon na magbibigay siya sa Panginoon na may halaga. Yan. So, tayo naman kaya ano naman kayo yung mahalagang bagay na pwede nating maibigay sa Panginoon. Yan, di ba? Yan. So, magbibigay ako ng isa, okay lang ba? Yan. So, 10 muna, ma'am. 10. Tapusin na natin. Yan. So, ano naman yung pwede nating maibigay sa Panginoon na mahalaga sa atin? Yan. Unang-una na pwede nating maibigay ay yung time po natin. Yan, di ba? Yung pinakamahalaga sa atin, most valuable na possession na meron po tayo ay walang iba kundi yung time, yung oras natin. Yan. Akala natin yung pera natin, di ba? And akala natin yung pera natin yung pinakamahalaga na naibibigay natin sa Panginoon. Pero walang ibang pinakamahalaga kundi yung time po natin. And so bakit yung time natin yung pinakamahalaga na magandang maibigay natin sa Panginoon? Because time, we cannot make it by ourselves. And sige nga, kaya mo bang dagdagan yung time mo, yung oras mo? Yan, wala. At hindi natin nabibili ang time. Kung pwede sigurong bumili ng time, di ba? Maraming mabibili itong mga kasama kong dalawa dito. Time is gold. Yung orasan siguro pwede. Orasan lang, di ba? Orasan Orasan lang pwede tayo makabili. Yan. Pero yung oras, hindi natin pwedeng bilhin. Hindi din natin pwedeng i-fabricate. And di ba? And kaya nga, at higit sa lahat, no one can assure us, walang tao na makakapagsabi sa atin na bukas ay meron pa tayo. Di ba? Meron bang makapag-assure sa atin na bukas meron pa tayong oras, meron pa tayong panahon? And kaya nga, yun yung napahalaga, isa sa mahalagang bagay na ibibigay natin sa Panginoon. And kaya nga pero pag nagbigay tayo ng time natin sa Panginoon, ang tanong naman natin diyan ay the best ba na time yung ibinibigay natin sa Panginoon? Are we giving our best or the rest? 'Di ba? And binibigay ba natin yung best na time natin sa Panginoon or kung ano na lang doon sa tirang oras natin? 'Di ba? And then ganun din, are we giving sacrificially or selfishly? Ano ba yung sinasabi si Sir Hensi kanina? Binibigay po natin sacrificially or selfishly. Ay, wala na akong time na magpahinga. Hindi na ako pupunta sa simbahan. Di ba? And selfishness, yan, inisip natin yung sarili natin. Yan, di ba? And kaya nga, and salamat sa Panginoon na pinagkakalooban tayo ng panahon. And kaya sabi nila kanina, time is gold. And tama yan. And every minute, every second, every minute, every hour, every day, every month, every year, yan ay mahalaga sa atin. And kaya nga, napakaganda na ibigay natin sa Panginoon. Pag binigay natin yung time natin sa Panginoon, mas lalo natin siyang makikilala. And parang sa tao din, di ba? And sabi ni Sir Hensi, ni Pastor nung nakaraan, binigay ni Sir Hensi kayo nila. Yeah. Doon niya makikilala. So ganun din. And paano mo makikilala yung isang tao kung hindi mo nabibigyan ng time? Tama. Diba, Sir Hensi? Kaya The pala, more time na ibibigay mo, and the more na makikilala mo siya. ayun. Yun. Si Sir At Hensi na. makukuha mo yung kanyang Uy, ano yun? Yeah. pagmamahal. Ayun. Ayun. And si Sir Hensi na. Naparemind si Sir Mark. At Experience. least, natuto si Sir Mark. Experience. So, ganun din tayo sa Panginoon. Paano natin makikilala yung Panginoon kung hindi natin no. Kaya, sabi nila dito, kaya daw hindi nakikilala ni Sir Mark kasi wala daw siyang time na binibigay. May ngumingiti Sino ba siya, yun? Ma'am Isabel. I have time. May ngumingiti sa Google Meet. Hindi ko alam kung sino yun, yung hindi niya binibigyan ng time. But anyways, balik po tayo sa sa Bible. And kasi the more time na ibibigay natin sa Panginoon,
And the more na makikilala din natin ang Panginoon. And sabi ni Sir Hensi, pag sa tao, the more na binibigay mo, makikilala mo, the more na makukuha mo yung pagmamahal niya. Ay, sa ganun din tayo sa Panginoon, di ba? The more na nakikilala mo yung Panginoon, nakukuha natin yung favor ng Panginoon. Pero kung magbibigay ka ng time, ano yung time na ibibigay natin? Yung the best, hindi yung rest lang, di ba? Yung tira-tira lang na time. And alam din ng alam ng kaaway na yun yung pinaka-precious na pwede nating maibigay sa Panginoon. Kaya nga ninanakaw ng diablo yan sa atin, di ba? Yung time natin. And kaya nga, ang nilalagay ng diablo sa isip natin ay busy ka. Di ba? Busy ka, di ba? Wala ka ng time. And so wala kang time, busy ka sa ganito. And minsan, narinig ko na sinabi ni Pastor Hill na dahil dahil busy ka, hindi naman kasalanan maging busy, di ba? And pero ang tanong niya doon, saan ka nagiging busy? Yan, na busy saan? And kaya sabi niya, yung time ay mahalaga. Kaya kung yung time natin yung pinakamahalaga, ito rin yung pinakamaganda na maibigay natin sa Panginoon. Pero ang tanong diyan, naibibigay ba natin yung time natin sa Panginoon? And naibibigay ba natin yung best time natin sa Panginoon, or yung kung ano na lang, kung may time, 'di ba? Pag may time, 'di ba? Parang minsan pag nag-e-area tayo, gano'n yun. Sige sister, pag may time, 'di ba, ginagawa siyang busy ng diablo. 'Di ba? Na hindi niya nakikita na hindi niya namamalayan na busy na siya sa ibang bagay at wala na siyang naibibigay na oras para sa Panginoon. Kaya hindi nila nakikilala ang Panginoon. 'Di ba? Yung sinasabi ni Sir Christian kanina, pag may problema, saka na lang sila lalapit sa Panginoon, saka na lang sasama sa church. And kasi doon pa lang nila makikilala ang Panginoon. 'Di ba? And pero pag may time ka na, anumang problemang dumating sa iyo dahil may napakinggan ka na, madali na lang i-solve 'yan. And meron salita ng Diyos na napapakinggan. Pero bakit hindi nila simpleng problema lang ay hindi nila ma-solve? Wala silang napapakinggan. Hindi nila kilala ang Panginoon. Hindi nila kilala ang Panginoon na ang Panginoon ay kaya niyang magbigay siya ng problema, pero magbibigay din siya ng solusyon. Pero hindi nila kilala ang Panginoon. Bakit hindi nila kilala ang Panginoon? Wala silang time na ibinibigay para sa Panginoon. Kaya nga, babasahin ko lang, bago ko ibalik kay Sir Christian, basahin ko lang itong sinabi ni Pastor Hill. If time is the most valuable and most valuable possession that we have, it is also the most precious gift that we can give to God. So, hindi yung pera natin. Ang pera, madali lang kitain niyan. Pero ang time, hindi. So, wag pa tayong magpadala sa tool ni Satan na, sasabi ni Satan na busy ka at wala kang time para sa Panginoon. Mali. Ito yung most valuable possession that we have at itong precious gift na maibibigay din natin sa Panginoon. Nang sa ganun ay mas lalo natin siyang makikilala. Yan, yun lang, Sir Christian. Thank you, Ma'am Jen. Yan. So, naniniwala po ako dun. Na kung saan yung time po natin. Yan. Kasi, sabi nga, di ba, kahit, bakit natin nasasabi time is gold? Kasi ang oras, hindi natin maibalik. Di ba? Kung pera, pwede natin maibalik, Sir Hensi, di ba? Yeah. Yeah, oo. Mababalik talaga yan. Pero ang oras, hindi mo na kaya maibalik, di ba? If you, yun, wala lang, kuwan ka, yung oras mo, linaan mo sa iba, di ba? And hindi para sa Panginoon mo linaan yung oras mo. Hindi, di ba? Nandun yung may isip mo balang araw, regrets mo na yun, no? Kasi yun nga, bakit hindi ko pinagtuunan ang Panginoon, no? So kaya, di ba? Sir Hensi, di ba? May mga regrets tayo dun na bakit mo linaan sa maling tao, gano'n. Maling tao. Kaya may naisulat ako dito na hindi ko pa pala nabasa. Sige ma'am, basahin mo, baka makatulong to sa We don't realize it until we lose it. Di ba? Hindi mo marirealize na hanggang sa mawala ito sa'yo. And ang masasabi mo na lang, how I wish. Di ba? How I wish. Nagbigay ako ng time para sa Panginoon. Di ba? Yun lang. Andun yung regrets. Kasi yung Sige, kalakasan Sir mo, Hensi. totoo, di ba, Sir Ma'am? Ang kalakasan mo, hindi mo na pwedeng maibalik yan Di ba? Kasi minsan sabihin na, bata pa naman ako Balik na lang ako sa ganitong taon, Uy. ganitong araw. Ay. Di ba?
Bata pa, So, kaya ayun. kung saan-saan nilalaan yung oras. Tama, ma'am. Nilalaan sa mga walang kwentang bagay, Yun. nilalaan mo sa mga sarili mong sarili mong desire na wala ang Panginoon. So, nangyayari, mapapahamak tayo. So, doon natin ma-realize na, ay, oo nga, no, kung tinuloy-tuloy ko yun. Sabi ko nga nung nag-uusap kami pero hindi naman regret kasi I do believe that may plan on Diyos. Usap kami ni Ma'am Ruby. Sabi ko, siguro pagka hindi ako malis sa church, baka missionary na ako ngayon. Tama. Siguro di ba? baka may asawa na rin ako ngayon. Ay, Diba? Pero dahil nga, ayun, pero may mas mahigit pa rin ng plano. uy. So, lahat tayo. Bumawi, Kumbaga, bumawi. ang kagandahan naman ay once na bumabalik tayo, ay may mga opportunity na ipinagkakaloban Diyos sa atin. Kasi, sorry, nalaglag. Although, nasayang man yung oras, kasi yun nga, yung sayang yung pagkakataon mo na maglingkod sa Panginoon, na ilalaon mo sa mga walang kwentang bagay. Pero, yun nga, habang may pagkakataon, ay grab na natin yung pagkakataon kasi hindi lahat ng pagkakataon, di ba? Minsan ang kaaway, di ba, ma'am? Patitigasin niya yung puso natin eh. So, hanggang sa darating yung time, parang may nakita kasi akong kasama natin na working singles. Nakita namin ni Sister Ruby. Hindi para i-condemn siya, kundi to encourage him na bumalik. Kasi sabi ko nga, sayang yung pagkakataon na kumbaga, kalakasan niya, kumikita siya ng malaking pera, pero pag napupunta sa walang kwentang bagay, ay yun, nakakalungkot. So, kaya prayerfully, makasama natin siya one of these days. So, yun lamang po, sir. Sir Don. Yun nga, na kung saan makikita po natin, no, na hindi natin pwede pagmalaki, no, na sabi nga sa Proverbs chapter 27 verse 1, boast not thyself of tomorrow, no, na kung saan hindi natin pwedeng pagyabang, no. Kaya if you have time, and sabi nga ni Ma'am Ginida na hindi tirang-tirang time na ibibigay Amen. natin sa Panginoon, just like yung ginawa ni King David, no, na kung saan may halaga yung binigay niya sa Panginoon, no? Hindi yung porket binigay ng iba, ibibigay mo sa Panginoon. Hindi. Binili niya pa rin, binigyan niya ng halaga ang ibibigay niya sa Panginoon. So, ganun din tayo, no? Yung oras natin, no? Kasi, siyempre, kapag, alam mo, nung naging 30 na rin ako. Ay, 30 ka na ba? 30 ka na pala. Parang hindi matanggap eh. Aray ko, hindi ko na-realize, no? Kala ko Parang 25 kapag, ka pa lang eh. Ma'am Jen, kayo, kapag sabi nyo, bata-bata pa, mga nasa 20s pa lang, parang, hindi nating binibigyan importansya ang oras. Pero kapag umabot ka na sa age na to, di ba? Naniniwala naman kayo, di ba? 30 Sabihin natin. Sa Ruben lang ata yung nasa 20s eh. Ha? 25 pa lang kami. Ma'am Jen, minus point ka. Yan. Di ba, Ma'am Sabel? Yan. Kaka-26 mo lang. O, yun. Yan. Na kung saan. Doon, mama. Tama yun. Approve kay ma'am yan eh. Ayan. Si Mark nga patubo pala yung buhok eh. Alright. Alright. Yan, na kung saan, makikita po natin na ma-realize natin na gaano ka-importante yung oras, no? Na kung saan, dapat meron kang matapos, meron kang magawas para sa Panginoon, no? Hindi yung tulad ng sinabi ni Ma'am Ginida, tira-tira, 'di ba? Na oras ibibigay mo sa Panginoon. Kaya sabi nga dito sa gusto ko lang i-cite ito. Alam ko maraming sasabihin si Sir Ernie. Totoo. Naghahanda siya kanina pa eh. Yan. Dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, sabi dito, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or necessity, for God loveth a cheerful giver. So dapat kapag ibibigay natin yung time natin, yung tithes and offering natin, hindi grudgingly, no? Kundi dapat ando yung we have a cheerful heart na magbigay para sa Panginoon, 'di ba? Na kung saan bibigay natin yung oras natin sa Panginoon pero nag-grudgingly ka, ay parang sagabal na to sa akin, no? Ay parang wala na akong oras sa Panginoon pero sige na nga, 'di ba? So andun yung grudgingly natin, no? Tapos kapag sa pagdating sa finances, ang dami ko namang babayarin na loan,
utang pa, tapos may bibilin pa akong jacket kay Sir Hensi. So, sunod-sunod, di ba? Pero, ando yung nagiging, hindi ka na magiging masaya na ibibigay sa Panginoon. So, hindi na the best yung ibibigay mo sa Panginoon. Di ba? Ikaw, di ba? Na kung saan, kaya nga, di ba, sa taong minamahal natin, di ba? Na, bakit mo bibigyan yun? No? No? Kasi masaya ka, di ba, Sir Hensi? Amen. Yan. Kasi masaya ka. Hindi nag-grudgingly, sa'yo na to. Di ba? Gastos. Di ba? Di ba? Nakasan, makikita po natin dito. Sabi dito, every man according as he purposed in his heart na. Saan, sabi nga, tulad ng nabasa natin yung verse kanina, kung nasa yung puso, kung nasa yung treasure, andun yung puso po natin. No? Saan, andun yung puso po natin na magbigay sa Panginoon, not grudgingly, kundi a cheerful heart na ibibigay natin sa Panginoon. Upang sa ganun, the best yung mabibigay natin sa Panginoon, and hindi yung parang pilit, di ba? Na kung saan, yun, hindi natin makon yung pagbibigay po natin na hindi natin may enjoy, no? Yung pagbibigay natin sa Panginoon, like yung oras pa natin, like, 'di ba, na kung saan magsusulwining ka, aakay ka ng bisita, hindi po natin may enjoy yung time na 'yan kung andun yung pilit tayo or grudgingly yung puso po natin, no? No, kaya magagawa po natin 'yan if we have a cheerful heart, no, na magbibigay sa Panginoon, no? And yun, alam ko yung very short, pero I know na it helps, no, na kung saan makikilala natin ang Panginoon, no? Makikilala natin ang Panginoon na kapag masaya tayo sa ginagawa natin para sa Panginoon. Di ba? Kasi sabi nga ni Sir Hensi, kapag kapag binibigay mo yung oras sa isang tao, mas makikilala mo, di ba? Yan. So, kapag wala kang oras para sa tao na 'yan, no, Sir Hensi? Wala, kamote. Kamote, sabi ni Sir Dexter, no? Ni Pastor Dexter, kamote. So, ayan, na paano mo makikilala ang tao, 'di ba? At same as, no, paano natin makikilala ang Panginoon kung wala tayong oras sa Panginoon, no? Yan. So, I hope yun, maraming sasabihin din si Ma'am Bergie din eh. Ma'am Bergie, yan, mantikan na. Yan. Sige, Ma'am Bergie, ano Yan. masasabi mo sa ating topic, no? Amen sa mga co-host. And yan, ang giving nga is hindi siya familiar na sa atin, syempre, and it's a privilege din na ma-share, 'di ba? Yung sa sa input ko about giving, at nabanggit nga ninyo last week kasi nawala na ako ng wifi, pinatay yung wifi. Kaya nabanggit ninyo last week yung sa John 3:16 na yun nga, reiterate lang natin. Namatay si Jesucristo, 'di ba? Binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Ayan, para sa atin, at yun nga yung tinatamasa natin ngayon na mga ligtas na dahil sa death, burial, and resurrection ni Jesus Christ, nagkaroon tayo ng pag-asa, 'di ba? Nagkaroon ng mga lost souls ng pag-asa na piliin yan ang Panginoon, at mula doon sa pagtanggap, 'di ba? And dahil nga diyan sa sakripisyo, 'di ba, ng Panginoong Hesukristo, in response doon sa ginawa niya, yun nabanggit din nila Sir Hensi kanina yung sa Matthew, and sa kay Ma'am Ginida yung 'di ba, yung in return yung sacrifice na banggit niya yung kanina. And sa akin din dito sa Romans chapter 12 verse 1. Ayan. And sa Matthew chapter 6 verse 33. Sabi niya dito, in response ito doon sa John 3:16, 'di ba? Yung kaligtasan natin na dito syempre ano nga ba yung what we give back in return. Yan, 'di ba, sa Panginoon. Sabi niya sa verse 1, Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Actually, sa giving noon, syempre nasa kabilang church pa ako, iba talaga yung yung pagkakaintindi ko noon. At saka, di ko pa talaga gaanong naunawaan yung giving. Pero andun yung yung
active ako sa ministry, ganun noon. Ay yung participation talagang ano, yun. Pero sa giving talaga, kumbaga sa tithes and offering noon, hindi ko pa gaanong naiintindihan noon. Pero na-impluwensyahan ako sa mga, syempre kasi yung mga members doon sa kabilang church are givers. Yan, syempre kita mo may kaya sila. Pero iba yung ano, syempre hindi ko din ma-deny na pagdating ko sa dito sa PMA, doon ko lang din naunawaan yan ang giving. And doon ako nagsimula yung totoong experience talaga yung giving talaga. Ayan, dito sa church ko talaga din naunawaan kasi ano, gawa ng ano, preaching and yung love offering nga noon, hindi ko din alam noon eh. Yan, dito ko lang din ulit naintindihan yun. So, ayun, yung ano, sabi niya dito sa Romans chapter 12 verse 1 kasi, God calls the believers to dedicate their entire lives, thoughts, actions, and bodies to God as an act of worship. Yan, di ba? In response to His mercy. Yan. Kasi yun nga, yung enlightenment ko din na yung giving is an act of worship. So, unang-una nabanggit kanina yung sa Matthew at nabanggit ni Ma'am Ginida kanina yung ano yung i-render natin sa Panginoon. And yun nga, sa before anything else na like sabi ko nga, before natin maintindihan, di ba, yung tithes and offering, ayun, nauuna talaga yung di ba, yung ipo-present muna natin yung sarili natin, yan, to get involved yung sa paglilingkod muna sa Panginoon. Ayan, and mula doon, syempre yung paglilingkod naman natin is selflessly, 'di ba? Kasi nga kailangan nagja-jive siya dito sa verse 1, 'di ba? Sa Romans chapter 12 verse 1 as an act of worship, 'di ba, sa Panginoon. At what follows, syempre maiintindihan din natin along the way sa giving, 'di ba, na oo nga, 'di ba, na kumbaga matic na siya na given na, 'di ba, na yung tithes and offering natin talaga is hindi na dapat yan kumbaga yung kino-question, 'di ba? Kasi nandun na tayo sa ano eh, we are already in the service, yung ganun. At alam din natin yung pasikot-sikot ng ministry, yung gawain ng Panginoon, 'di ba? Tsaka grounded naman na tayo dun sa kung paano nakita ng Panginoon yung ministry, yung gawain ni Paul, 'di ba? Kung paano pinakita ng Panginoon yung bakit tayo nagbibigay. Ayun, 'di ba? At alam naman natin 'yun, bakit tayo nagbibigay, pero unang-una personal natin sa Panginoon yung act of worship na involvement natin, 'di ba? Gaano natin kakilala muna ang Panginoon sa paglilingkod. At mula doon sa ano, 'di ba, sabi niya doon sa Matthew chapter 6 verse 33, to seek first the kingdom of God. Ayan, kasi 'yun yung mga basic, 'di ba, na kailangan nating unahin before natin maintindihan lahat. Kaya nga dun sa ano, sa pinanggalingan kong church, sabi ko, mayayaman sila and givers talaga sila. Kung sa ano, abundant, yan, financially abundant yung church. Pero hindi ko talaga naunawaan, di ba? Kasi giver sila eh. Pero yung madaming hindi marunong mag-soul winning. Di ba? Kasi hindi naman nila practice yung katulad ng dito sa church na we go out and share the gospel. So individually, hanggang dun lang, o 'di ba? But they keep giving. So yun yung yung parang hindi ko naunawaan noon na credited ba, 'di ba? Nakikita ba yung katulad yung tanong kanina, nakikita ba si Jesucristo sa giving, 'di ba, natin? Yan, sa financial. And yun, kumbaga nakita ko din yung quality. So nakakapanghinayang na syempre bigay lang ng bigay financially, but yung sa pagdating naman na pansarili nilang act of worship sa paglilingkod sa Panginoon is already questionable na, kumbaga kasi hindi mo naman nakikita na. So hanggang dun lang talaga sila, ganun. At yun nga, isa din ako doon syempre noon na, although nung dumating ako doon, talagang nag-share na ako ng gospel. Yun, at yun actually yun yung advocacy ko noon nung dumating ako doon, na talagang siningit ko talaga yun sa church yung mag house to house, ganun noon nung I was only 19 years old doon. Kasi yun yung nakamulatan ko doon sa
pinanggalingan ko bago din ako dumating doon. So ganun kahalaga yung giving. Yan, na maintindihan yung bakit tayo nagbibigay, yung katulad ng sabi ni Pastor. At yun nga, katulad nung sa quality of our giving, yung the main question pa din is nakikita ba talaga si Jesucristo sa ating giving? Kasi nga it's an act of worship mula dun sa investment natin na nabanggit ni Ma'am Ginita kanina, yung oras natin, 'di ba, yung paglilingkod natin sa Kanya, i-offer natin yung sarili natin as a living sacrifice. Ayan. At kasi 'di ba, we cannot separate ang tithes and offering mula doon sa paglilingkod. Ayan. At kaya nga ano sabi ko, paano yun Lord, 'di ba? Nung magbibigay sila, may mga church members, may trabaho, magbibigay sila ng tithes and offering, but then how about yung offering, 'di ba? Yung sa offering themselves as a living sacrifice, 'di ba? So accepted ba, 'di ba? Quality ba yung katulad nung kay Abel at Cain, 'di ba, na nakita ng Panginoon, 'di ba, yung difference ng pag-offer nila sa Panginoon, 'di ba, yung sacrifice nila. So kumbaga si Abel is quality, by faith siya talagang nag-offer, 'di ba, sa Panginoon, but then Cain, 'di ba, is grudgingly, yan nabanggit kanina. Kumbaga iba yung hindi quality, kumbaga reject, parang gano'n, yung nagbigay lang siya sa Panginoon na kahit ano na, 'di ba, hindi na niya pinansin kung siguro sira-sira or reject pa yung inoffer, yun. So, yun lang, and yun lang yung parang sa akin yung main point na mahalaga sa akin na naibabahagi ko pagdating sa giving, na yung una is we seek first the kingdom of God, and then what follows there is yun nga, yung we present our bodies a living sacrifice lagi, 'di ba? At holy and acceptable. So andun pa din talaga yung yung katanggap-tanggap tayo sa Panginoon, yung pleasing sa Panginoon, 'di ba, ang ating giving. So mula doon hanggang sa tithes and offerings natin. So yun lang, to God be the glory. Thank you, ma'am. Yan. Ha? Ayan. Nawala po kami. Wait lang. Ayan. Ayun. Ay, naging rainbow. Okay. Ayan. So, nag-magic kami. Alright. Ayan. Naging rainbow kami. Alright. So, thank you, Ma'am Virgie. Yun. So, totoo po yun, no? Na kung saan dapat alamin natin, no? Di lang yung time, kundi tayo din, no? Living sacrifice, no? Na ibibigay natin sa Panginoon. And yan, pakinggan natin si Sir Ernie. Yun ang kaabang-abang. Ayan, kaabang-abang natin, Sir Ernie. Talagang Kung lang, 2 to 3 minutes. Kasi puyatan niya kagabi yan. meron pang magsasalita 2 to 3 minutes lang. Yan, 2 to 3 minutes. Anong masasabi mo sa topic natin about sa pagbibigay, no? God. Knowing God to our giving. Yan. Ha? Sayang yung sinulat mo. Ay, sir. Short lang, Sir Ernie. Short pero may laman. Short lang. Paano makilala? Yan, sayang yung sinulat. Ay, kinakabahan. 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 It cob her and his heart. Brother Mark. Alright, so yun. At si Ma'am Ruby naman, Ruby mo na pala. Yeah, tahimik si Ma'am Ruby kanina eh. Sige, Ma'am Ruby. Alam, makakaligtas eh. Ayan, thank you po sa mga narinig po natin, at ito na po yung summarization ng mga sinabi po nila, yung sa Matthew chapter 6 verse 21, for where your treasure is, there will be your heart be also. At sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 27, na for God loveth a cheerful giver. At yung kay Ma'am Jen sa 2 Samuel chapter 24 verse 24 about rendering your time. At ito po, yung summarize niya. Kung saan mo inilalagay ang oras mo, doon mo makikita ang puso mo. At kapag ang oras mo ay binigay mo na may kagalakan, doon mo tunay na makikilala ang Panginoon. Amen. So, yun po yung May oneness. Parang magtutula si Ma'am Ruby. Oneness. ng mga sinabi po nila. At yun din po yung natutunan ko.
Yun, si Ma'am Ruby. Yan. So, makita talaga doon. Yun. Ano yan, Sir Renzi? I-mic mo. Ano yung sabi niya? Mike. Saan mo inilaan ng iyong puso? Ano yung sabi? Kung kanina. Paano binibigay yun? Nakalimutan agad ah. Yan. Kung ano yung treasure mo? Yun. Inilalaan ng puso mo. English. English. In English na lang. Alright. Yan. So, Sir Mike, yan. Sir Mark naman. Sir Mark. Yan. bibigyan na siya. Yan na. Papaunahan mo pa si Mishak. Bata pa yan eh. Ito pa yan. Si Mashak yun yung hinire natin na operator dapat eh. Hired operator. Smooth operate. Ayan, good morning po sa ating pong lahat. At yun nga po yung ating pong topic is all about giving, na kung saan yung ay po natutunan sa mga tuyos about po sa sinabi po ng Gino sa time, na kung saan kinakailangan po natin na bigyan ng oras yung Panginoon. Yan, na kung saan pag sa yan, sabi nga, example na lang po yung pag-area. Yan. Kung saan kinakailangan natin na bigyan ng time natin yung pag-area natin, same time yung mga ministries na kung saan pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So yun lamang po. Bibigyan na daw niya ng time. Yun. Give time, sabi ni Sir Mark. Yan. Nako, manda na yung Yan. Alright. Yan. Si Ma'am Sabel naman. Ma'am Sabel. Yan. Kung si Sir Mark give time, ano naman sa'yo, Sir Ma'am Sabel? Give thanks. Overtime na. Overtime. Give thanks daw. Give thanks. Good morning. Naimbang agsapak ka natin amin. Well, sir. Nagpapasalamat ako sa topic natin ngayon about knowing God in our giving. Na-remind din ako dun sa ni Ma'am Virginia. Kasi dati nung bago pa ako sa PMA, hindi ko pa maintindihan yung giving. Ang alam ko lang 10%, tapos masaya ka na, tapos tapos magbibigay ka lang ng konti, ganon. Hanggang kasi kami dati yung umaga lang ang attend, okay na, tapos alis agad. Kami yung sabi ni Pastor na Di pa nakilala si Mark nun kaya. Di pa kilala si Mark. Dati yun eh. Tapos pagdating namin, late pa kami. So, konti lang yung napapakinggan hanggang sa napapakinig ng salita ng Diyos hanggang unti-unti nakikilala mo yung Panginoon. Wow, oh my gosh. Dati hindi ko pa alam hindi ko pa maintindihan yung ministry, ganon. Soul winning, ganyan. Hanggang nag-a-attend na ng service ng umaga, hapon, hanggang oh my gosh, sige, ganun na. Kaya yun, so hanggang naintindihan ko na yung giving na hindi lang pala 10%, ganun, may love offering, may commitments. Tapos hanggang matutunan mo na ipagamit yung oras at saka yung magpagamit sa Panginoon. Ay, kinakabahan. Wow. Kinakabahan ako. Sige lang, ma'am. Kaya yun, hanggang natutunan mo na, ay, ganun pala. So hanggang hindi ko rin maintindihan dati yung soul winning. Wow, char. Hanggang natutunan sa pakikinig ng salita ng Diyos, natutunan ko na matutunan ko ng mag soul win, ganun. Yun, natutunan ko na yung tamang pagbibigay sa sa giving, sa offering, tithes, yun. Yun lamang po, and to God be the glory. Yun, Wow. si Ma'am Amen. Sabel. No, makita natin. Si Ma'am Sabel natutong magmahal sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagbibigay. Yes, sa pamamagitan ng pagbibigay. Di ba? Kaya nga tinan mo, sabi nga ni Ma'am Sabel,
Sunday morning Christian lang siya pero natutunan niyang magbigay ng oras para sa Panginoon. Kaya, yun, Di ba, late pag dumarating. Worship service na, di ba? Oo. Yan. Kaya nga, totoo yun, di ba? No? Kung saan, once na binigay mo ang oras sa Panginoon, eh talagang matututo ka talaga. No? Matututo ka. At lalago ka tulad ni Ma'am Sabel. Yun eh. Amen. Yun eh. Yan. So, yun yan. Kung saan, talagang andun yung power ng Panginoon kapag once na natuto tayong magbigay para sa Panginoon. No, makikita mo talaga yung pagbabago. Yan, pagbabago. Kaya makikita mo. kaya makikita mo si Ma'am Sabel, no? Yan, tagaluto na ng molo soup sa church. Ay, Amen. tagaluto na sa Sunday school. Lagi Yan. pang excited. Yan, laging excited no. Noon, dumadating si Ma'am Sabel ng late. Ngayon, maaga. Wow. Bira. Yan, kaya makita natin dito yung pagbabago, no? Pagbabago ng kapag once na binigyan natin ng oras natin sa Panginoon. Kaya sabi ni Sir Mark, give time. Yan. Give time. Tapos sabi ni Sir Johnny dito sa comment, kinikilig si Ma'am Sabel. Kilig to the bones. Yeah. Kinikilig daw si Ma'am Sabel. Ayan. So, yun. At I hope meron pa tayo natutunan for this morning. No? At sa next na Thursday, maririnig natin si Sir Ernie magsalita dito. Ayan. So, lang siya, nagulat lang siya ngayon. Yeah. Yeah. At si Sir Mark, mapupunta na siya dito kasi may operator na tayo eh. Hired operator. Smooth operator. Excited na ako yan. Yan. Excited na Yan. ako yan. Para makapag-ready na ng lesson si Sir Mark. Alright. Yan. Tsaka sa sunod, baka nandito na rin si Ma'am Sabel, Ma'am Ginida. Si Ma'am Sabel. Tama. Yan. Last time. So, oo nga, pwede naman sumabay kay Sir NC kapag papasok, di ba, Sir NC? Oo. Di ba? Oh, kaya pwede dito. Ayun, mag-copy daw. Kaya nga, give time, di ba? Give time. Yes, give time. Para makilala mo talaga. Paano mo makikilala kung wala kang oras sa kanya? Ay. Yeah. Parang kung nilalayuan mo, di ba? Parang Oo. ganun, Tapos di mo pa kinakausap. Ay, sus. walang development pag ganun. Baka matransfer kasi baka matransfer ng Navy base si Ma'am Hindi natin Ma'am pa Sabelo. paintulutan yun, sir. Ayaw din ni Pastor yun. Hindi natin Pero- paintulutan. Malulungkot si Ma'am Ginida. Wala na Siyempre, pero pag hindi siya mag-give ng time at yung iba ang mag-give ng time sa kanya, May Yun wolves lang. na. wala akong magagawa. Walang magagawa. Di naman natin hawak yung oras ni Ma'am Sabel, no? Yes. Ano naman yan, Ma'am Jen? Ano? Tagaluto. Wala na Yeah. wala. Hanggat maaari sana, dito lang. Pero kung ang magbibigay ng oras sa kanya ay yung sa kabila, Wala na. Doon na yung tagaluto ng sa school. wala tayong magagawa siya. Alright. Alright. So, yan. At maraming salamat sa pag-join sa ating Google Meet and sa FB Live. So, maraming salamat sa mga nanood. And yun, sa 16 viewers, maraming salamat sa pag-tune in Amen. sa atin. Kaya talagang tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-tune in. At yun, lalo na sa everyday devotion po natin. Kasi mahalaga po yan. Alright, so wala na po kayong sasabihin, ma'am? Wala na. Alright, so tayo ay magwakas na sa panalangin. So let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa natapos ng devotion. Maraming salamat sa inyong salita, Panginoon, na napag-aralan po namin. Nandun po, Panginoon, na kami ay matuto, Panginoon, na magbigay sa inyo, hindi lang sa finances, kundi sa oras, Panginoon. At nandun po, Panginoon, maraming salamat sa guidance niyo po, Panginoon, na nandun po, Panginoon, na patuloy po kayo nagtuturo po sa amin at upang sa ganun maging matured po kami, Panginoon, sa aming Christian life, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami at ganun din po, Panginoon, sa gagawin namin sa buong maghapon. Nandun po yung humingi kami ng protection and guidance niyo po, Panginoon. And patawad sa mga nagawang kasalanan, tabla ng Jesus. Amen. Amen. Thank you, and God bless po. God bless po. Thank you. Bye.
on Calvary's cross. A sign proclaimed that he was king. While he hung there suffering, they mocked his name. They could not know that they had spoken one true thing, as Jesus Christ, the Lord of glory, bore their shame. Long live the King! Where there's no future, there's no past, he'll reign supreme. As long as everlasting lasts, in the New Jerusalem, God with us and us with him. Through the ages, he'll hear our praises ring. Long live the King! Men mock him still, and there are millions who still doubt, but their time is running out to bless his name. And soon they'll know that Jesus Christ is Lord of all. It will be too late, but they will still proclaim, long live the King! Where there's no future, there's no past, he'll reign supreme. As long as everlasting lasts, in the New Jerusalem, God with us and us with him. Through the ages, he'll hear our praises ring. Long live the King! Jesus Christ, the one and only, died, Savior, risen Lord, conquered sin, conquered death, and he'll reign forever, Lord. Long live the King! Where there's no future, there's no past, he'll reign supreme. As long as everlasting lasts, in the New Jerusalem, God with us and us with him. Through the ages, he'll hear our praises ring. Long live the King! Jesus' name. Long live the King! Long live the King!